Sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, "Sa'ala Musa rabbahu ma adna ahlil jannati manzilatan." Tinanong ni Musa alaihi salam ang kanyang Panginoon, si Allah subhanahu wa ta'ala, ma adna ahlil jannati manzilatan. Ang sabi ni Musa alaihi salam, "Ya Allah, sino sa mga tao sa paraiso ang may pinakamababang katayuan o pinakamababang antas ng kanilang paraiso?" Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Huwa rajulun yazi'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannah." Yung tao na may pinakamababang antas, pinakamababang kanyang paraiso ay ang isang tao na darating pagkatapos na ang mga tao ay magsisipasukan na sa kanilang paraiso. Ibig sabihin, ito yung tao na pinakahuling papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga tao ay nakuha na nila ang kanilang paraiso. Nagsipasukan sila sa kanilang paraiso, at itong tao na ito na may pinakamababang antas ng kanyang paraiso, darating siya sa araw na yun na kung saan ang bawat mananampalataya na makakapasok sa paraiso ay nandoon na sila sa kanilang paraiso. Nandoon na sila sa kanilang tirahan. Kaya pagdating ng lalaki na yan, ang sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, "Adkhulil jannah." Pumasok ka na sa paraiso. At ang sasabihin ng tao na ito, fayaqul, "Ay Rabbi, kayfa wa qad nazala an-nas manazilahum wa akhadhu akhzatihim." Ang sabi niya, "O aking Panginoon, paano mangyari yun na makakapasok ako sa paraiso samantala yung mga tao ay nanirahan na sila sa kanilang mga tirahan. Kinuha na nila ang kanilang mga kinuha." Ibig sabihin, itong tao na ito ay nawawala na siya ng pag-asa, na wala na siyang espasyo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, "What if kapag magkaroon ka ng kaharian na katulad ng kaharian sa mundo, magiging masaya ka ba? Masisiyahan ka ba?" Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At ang sasabihin ng tao na ito, "Raditu Rabbi." Sabi niya, "O aking Panginoon, sapat na sa akin at matutuwa na ko, ya Allah." At sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fayaqul laka dhalik wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu." Pagkakaloban siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso, ibibigay sa kanya ng Allah, para sa iyo yan ay para sa iyo, ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang 5 beses, 5 times better than this world ang ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsapit ng 5 beses, ang sasabihin ng tao na ito, "Ya Allah, sapat na sa akin." Subhanallah. Paano hindi matutuwa ang isang tao na ito? Instead na pagkalooban siya ng kaharian, nakahalintulad ng mundo o anumang mabuting na nilalaman ng mundo, binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang 5 beses na mas mainam pa dito sa mundo. At gagawin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Hadza laka wa ashratu amsalha." Gagawin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala 10 times better than this world. Subhanallah. Yung hiniling niya nakahalintulad lang ng mundo ay ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ito ng 10 beses na mas mainam sa anumang nilalaman ng mundo. Kung ano yung mabuting bagay na nakaka-fit na sa tao dito sa mundo, hindi natin ma-imagine, mga kapatid, sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagpasok mo ika sa iyong paraiso, "Wala ka ma-ishtahat nafsuk." Pagpasok mo ika sa iyong paraiso ay para sa iyo ang anumang nanaisin ng iyong kaluluwa at anumang kaluguran ng inyong mga mata. Hindi ka magpapakahirap sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang magpapatayan dun para sa posisyon. Walang magpapatayan dun dahil lang sa pagpapayaman o pang-aagawan ng anumang matira na bagay. Kundi lahat ng gustong gawin ng isang tao doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magagawa niya, na wala ng kahirap-hirap. Iisipin pa lang ng isang tao ang isang bagay na gusto niyang gawin, ay kagarang itong lalapit sa kanya. Ganun kaganda ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala.
ang sinabi ng tao na ito, raditu Rabbi, ya Allah, napakasaya ko sa pamumuhay ko ngayon. Natutuwa ko, ya Allah, nasisiyahan ako ngayon, ya Allah, sapagkat ang akala niya sa kanyang sarili ay wala na siyang espasyo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat pinaghandaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 times better than this world, ang paraiso ng Allah, paraiso niya sa yawmul qiyamah na pinaganda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinanong naman ni Musa alayhi salam, qala rabbi fa'a'lahum manzilatan. Ang sabi ni Musa, ya Allah, binanggit mo kung sinong may pinakamababang antas ng tao sa paraiso. Ngayon naman, ya Allah, ang gusto kong malaman, ya Allah, kung sino naman yung mga tao na may pinakamataas ang antas ng kanyang paraiso. Ito yung pinakamataas na level ng paraiso ng mananampalataya pagdating sa yawmul qiyamah. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qal ulaika allazina araddu garastu karamatahum biyadi wa khamtu alaiha. Sabi niya, o Musa, yung mga tao na yun na may pinakamataas ang antas ng kanyang paraiso pagdating sa yawmul qiyamah, sila yung mga tao na aking pinili, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga tao na itinatag ko sa aking mga kamay, sa pamamagitan ng aking mga kamay ang kanilang karangalan, at tinupad ko sa pamamagitan ng aking selyo na sila ay magtatamasa ng biyaya doon sa kanilang paraiso. Falam tara aynun, na kung saan yung biyaya na kanilang tatamasa ay doon sa paraiso na yun ay wala pang ni isang mata na nakakita kung gaano kaganda ang biyaya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walam tasma' uzunun, at wala pang tainga na nakarinig kung gaano kaganda ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakhtur ala qalbi basharin, at wala pang kaisipan ng isang tao na kaya niyang isipin ang kagandahan ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sino yun? Ito yung mga tao na pinaghandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng may pinakamataas na level ng antas ng paraiso. Hindi dinescribe ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kaganda, ano yung kabuuang kagandahan na kanilang malalasap na biyaya, gantimpala sa paraiso na yun, sapagkat ito ay pinaghanda lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila kapag sila ay papasok na sa paraiso nila pagdating sa yawmul qiyamah. Kaya binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadis ni Ibn Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katotohanan sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, aking nababatid kung sino sa aking mga ummah, kung sino sa mga tao ang siyang pinakahuling lalabas sa impero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang pinakahuling lalabas sa impero, wa akhira ahlil jannati dukhulan jannah. At siya rin ang pinakahuling papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siyang pinakauling lalabas sa imperno, at siya rin ang pinakauling papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ibig sabihin, nalilate itong tao na to. Siya yung pinakauling papasok eh. Pero may pag-asa eh. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung tao na yun, na siyang pinakauling lalabas sa imperno at pinakauling papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, rajulun yakhruju minan nari habwa. Siya yung tao na yung sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nalalabas siya sa imperno na siya ay gagapang. Subhanallah. At sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, idhab fadkhulil jannah. Ang sasabihin sa kanya ng Allah, umalis ka at pumasok ka na sa paraiso. Bayad na siya sa imperno. Kaya nung napagbayaran niya lahat ng kanyang gawain, nung siya nabubuhay sa mundo, lahat ng kanyang mga kasalanan, at the end of the day, ay makakalabas pa rin siya doon sa imperno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya paglabas niya doon, utusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na pumasok ka na sa paraiso. At papasok ang tao na ito, lalapit siya doon sa paraiso. Paglapit niya doon, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iniisip ng tao na to na wala nang espasyo sa paraiso. Napuno na eh. Kaya ang gagawin ng tao na ito, babalik siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na, ya Allah, paano ako makakapasok sa paraiso, ya Allah, samantala napuno na ang paraiso. Subhanallah.
Kaya hindi dapat gawing biro ng isang tao na kapag niyaya mo sa kabutihan, niyaya mo magsala, kapatid, tara magsala tayo. Tapos sasagutin ka ng, hindi, kayo na lang kasi mahirap naman walang tao sa impyerno eh. Kapag napuno yung paraiso, baka magsiksikan tayo dun, malaglag yung iba sa impyerno. Subhanallah. May mga ganyang katangian ng mga tao. Ginagawa nilang biro ang paraiso at impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay magiging sanhi na pagkawala ng pananampalataya ng isang tao kung gagawin niyang biro ang paraiso at impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Utusan muli ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao na ito. Sabi niya, bumalik ka, sabi niya, at pumasok ka sa paraiso. Babalik na naman itong tao na to. At pagbalik niya, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, iniisip ng tao na to na wala talagang space sa paraiso. Wala talagang space para sa kanya. Napuno ang paraiso eh. Yun ay pag-aakala lang ng tao na to. Kasi hindi pa naman siya nakapasok ng paraiso eh. Nakita lang niya yung mga tao na nagsipasukan sila sa kanilang tahanan, kanilang paraiso. Ang daming tao napapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung taong pinakahuling papasok sa paraiso. Siya rin ang pinakahuling lalabas sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nawawala ng gana itong tao na to. Nawawala ng pag-asa sapagkat siya na yung pinakahuling lalabas sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pangatlong beses, utusan siya muli ng Allah subhanahu wa ta'ala, pumunta ka at pumasok ka na sa iyong paraiso. Sapagkat sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا. Sapagkat sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paraiso na ipinaganda sa iyo, katotohanan, ito ay 10 beses na mas malaki kumpara sa dunya. Subhanallah. Itong tao na to, siyang pinakauling lalabas sa impyerno. Pero napakaganda, napakalaki ng paraiso na ipinaganda sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. 10 times better than this world. Mas mainam dito sa mundo. Anumang kayamanan, anumang posisyon, kaharian, nakakalinlang sa tao dito sa mundo, mas mainam pa doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming mga tao na nagpapatayan. Bakit? Dahil sa posisyon. Dahil sa kayamanan, anumang material na bagay, dahil lang sa kagustuhan ng sarili natin. Dahil sa nakakaingganyo, nakaka-attract sa paningin natin. Pero we cannot imagine kung gaano kaganda ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong tao na to, solong-solo niya ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang kasamang mamahala doon. At pagdating niya doon, anuman ang nanaisin ng kanyang kaluluwa na gusto niyang gawin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, magagawa niya. Anuman ang nakikita ng kanyang paningin na gusto niyang makamit, makukuha ng isang tao na walang kahirap-hirap. Pagkaraan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkakaroon siya ng 10 beses na mas mainam dito sa mundo na kanyang magiging paraiso, hindi makapaniwala itong tao na to. Ang sagot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ataskharubi aw tadhakubi wa antal malik. Ang sabi niya, ya Allah, nagbibiro ka ba? Nagpapatawa ka ba, ya Allah? Ikaw ang hari, ikaw ang Panginoon. At bibigyan mo ako ng 10 beses na mas maganda dito sa mundo. At habang kinukwento ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang hadis na ito, nakita ng mga sahaba na nakangiti ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ini-emphasize ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang magandang balita para sa mga tao na sila ay nasa pananampalatayang Islam, para sa mga tao na pagkaraan nilang pagbayaran ang kanilang kasalanan sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay muli siyang makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala.